Isaac, and this is Welcome. Welcome to another online Sunday school. But before we start, let us pray. Lord, thank you for this day. Guide us and help us answer all the questions. In Jesus' name, amen. Let's go. Let's worship Jesus. Run to Jesus, give him your heart.
Hello, Crayon. So, this time, pinag-uusapan natin yung pag-aalala natin ng mga time na nangyari nung napako si Jesus sa krus at nung bumangon siya, kung paano siya nakita ng mga babaeng disciple niya, tapos ng mga iba namang lalaking disciple niya. No? At ngayon, hindi pa nila kasamang buong-buo si Jesus. Unti-unti pa lang nagpapakita si Jesus sa kanila. Nag-iisip pa rin sila, nag-uusap sila, ano bang nangyayari? Totoo ba to? Nakita ba talaga ng mga babae si Jesus? Or nakita ba talaga nila yung tomb na wala siya doon? Chinek nila. Nakita ba talaga ni Peter si Jesus? Ano bang nangyayari? Paano ba nangyayari itong mga bagay na to? At ngayon, ay tungkol din sa dalawang tao na pinag-uusapan din yung mga nangyari sa Jerusalem noong time na yon. Manalangin tayo. Lord Jesus, I pray, Lord, na ikaw, Lord, ang magre-reveal sa sarili mo kung sino ka talaga, na hindi lang namin maririnig yung mga tungkol sa'yo, pero maiintindihan namin, hindi kami magiging mabagal maniwala sa aming puso. Maiintindihan namin yung mga sinasabi mo sa iyong salita at magiging totoo ito sa buhay namin, gaya ng naging totoo ito sa dalawang disciple na ito sa dulo ng kwento na ito. Thank you, Lord, sa patience mo na pagpapakilala ng sarili mo sa amin. And we pray, Lord, na hindi masayang lahat ito, Father. In Jesus' name, Amen. Noong araw din na yun, Sunday, merong dalawang disciple ni Jesus na papunta ng Emmaus. Ito ay mga 7 miles palayo, ang layo papunta ng galing Jerusalem. Yung layo na yun ay kalahating daan mula Kamuning hanggang sa bahay namin, pero naglalakad lang sila. Pinag-uusapan nila yung mga nangyari. Ang dami nangyari, di ba? Pinako si Jesus sa cross, na ang dami niya magandang ginawa. And so, nag-iisipan nila, tapos nung umaga na yun, may mga kumausap sa kanila na wala si Jesus dun sa tomb. So, pinag-uusapan nila yung mga nangyari hanggang sa nandun si Jesus kasama nila. Pero, hindi sila binigyan ng ability ni God na ma-recognize na si Jesus yon. So, most likely, hindi nakaputi si Jesus nung time na yun. Hindi nga nila na-recognize eh. Napansin na si Jesus pala yung kausap nila. Tapos, sabi ni Jesus sa kanila, anong pinag-uusapan yung dalawa? Tapos, sabi nung isa, ni Claudius, ikaw lang bang di nakakaalam sa mga nasa Jerusalem ng mga nangyayari ng mga nakaraang araw? Ano yung mga bagay na yun? Sabi ni Jesus. Yung tungkol kay Jesus of Nazareth. Sobrang makapangyarihan siya sa salita at sa gawa. Isa siyang propeta, tapos yung mga priest namin na puno at ruler, mga mamumuno, ay inabot siya kay Pilate para masentence sa kamatayan, at siya ay pinako nila. Inaasahan sana namin na siya ang Messiah na pinadala ng Diyos na magbabayad sa Israel at magliligtas sa amin. Higad pa doon, 3 araw na simula nang nangyari itong mga bagay na to. Yung mga babae na kasama namin, minangha kami. Namangha kami dahil sabi nila nagpunta daw sila dun sa tomb ni Jesus kung saan siya nilibing, at hindi nila nakita yung katawan niya. At meron silang 2 anghel na nakita. At sinabi na wala na si Jesus doon dahil siya ay at buhay na. Tapos tinignan ng mga iba naming kasamang disipulo. Tapos nakita nga nila totoo yung mga sinasabi nung mga babae. Wala na si Jesus doon. Yung sinabi nila Mary Magdalene, nila Joanna and Mary mother of James at iba pa. Pero si Jesus mismo, hindi nila nakita. Sabi ni Jesus sa kanila, ang foolish nyo naman, at saka ang bagal naman ng puso nyo maniwala sa lahat ng mga sinabi ng mga propeta. Hindi ba sinabi ito? Na ang Kristo, na ang Messiah, na ang magre-redeem sa inyo, ay kinailangan niyang magdusa at saka siya papasok sa kanyang glory. At simula sa mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, pinaliwanag niya sa kanilang dalawa, lahat ng sinabi sa scriptures o sa salita ng Diyos tungkol sa sarili niya. Kumilos siya na parang lalampas pa siya ng Emmaus. So, ginaya siya nung 2 disipulo niya
na sumama sa kanila kasi maggagabi na, kaya sumama siya. At habang nandun siya sa lamesa kasama nila, kumuha siya ng tinapay, hinati niya, inabot niya sa kanila. Nagpasalamat din siya. Nagpasalamat at inabot niya sa kanila. Tapos nabuksan ang mga mata nila at nakilala nila si Jesus. Kaso, nawala na si Jesus. Tapos sabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aapo yung puso natin habang kinakausap niya tayo sa daan at binuksan ang salita ng Diyos sa atin? Tumayo sila at umalis, pumunta ng Jerusalem, bumalik ulit, di ba? Kakarating lang nila ng Emmaus, pero dahil nakita nila si Jesus, na-recognize na nila si Jesus, ngayon tumayo sila agad. Bumalik sila, magagabi na, pero bumalik agad sila ng Jerusalem para sabihin dun sa 11 na disciples ni Jesus kung ano yung mga nakita nila. At sinabi nila sa kanila, totoo, si Jesus, ang Panginoon, ay bumangon na sa patay at nagpakita kay Simon Peter. At kwento nila ang mga nangyari habang naglalakad sila sa daan papunta ng Emmaus. At kung paano nila nakilala si Jesus nung hinati niya na yung tinapay at inabot ito sa... Okay, balikan natin uli yung kwento ha. Ano yung pinag-uusapan ng dalawang disciple ni Jesus nung papunta sila sa Emmaus? Yung mga nangyari nung nakaraang 3 araw na si Jesus na nakikita nila makapangyarihan sa salita at sa gawa ay inabot ng mga chief priests and rulers, teachers of the law para mapako at ma-crucify. Tapos nung nangyari na yung mga babae, sinabi nila ngayong 3 araw, simula nang nangyari yung mga bagay na yan, nawala na si Jesus doon. At sinabi din ni Peter, Simon Peter, na nakita din niya si Jesus. Ngayon, next question. Ano nangyayari habang naglalakad sila pinag-uusapan itong mga bagay na ito? Dumating si Jesus katabi nila at nakipagkwentuhan din sa kanila. Next question. Kailan nalaman ng dalawang disciple ni Jesus na si Jesus nga pala yung kausap nila? Nung pinunit niya yung tinapay at inabot niya sa kanila kasi ginawa na ni Jesus dati yun. Usually, nare-remind sila, oy, si Jesus to, pagka kung ano yung dating ginawa ni Jesus ay ginawa niya ulit. Kagaya nung kay Peter din. Alam ko mapag-usapan dito. Kay Peter din, dun sa fishing. Nangyari uli yung sabi ni Jesus, cast your net out again. Tapos na-recognize na nila na si Jesus pala yun. Ngayon, nung ma-recognize nung dalawa, gabi na yun, na si Jesus pala yung kausap nila, anong ginawa nilang sunod? Bumalik sila agad sa Jerusalem at pinaalam nila yung mga nangyari na totoo nga yung kinakwento ng mga babae, yung nakita nilang angel ni Simon Peter na buhay si Jesus, na hindi na siya patay. At sila ay pinagpala dahil nakasama uli nila si Jesus at nakita nila at yung pagtitiwala nila na sabi nila ang pag-asa namin sana siya na yung Redeemer ng Israel, na totoo pala yung pag-asa nila na yun, probably hindi sa paraan na ini-expect nila at that time na sa labas ng Roman Empire, pero Redeemer talaga ng buhay nila kasi hindi siya nanatiling patay at siya ay bumangon. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. See? Kung saan sila naglalakad, kasama nila si Jesus, naglalakad doon. And they were blessed because they were walking with Jesus. Let's pray. Lord Jesus, salamat po dahil ang blessing ng aming buhay ay pag naglalakad kami at sinasamahan mo kami. And I pray, Lord, na sa bawat isang bata na nandito ngayon at even kami, Lord, sa pangungusap mo sa aming buhay ay ma-recognize namin yung boses mo kapag kinakausap mo kami. At once na ma-recognize namin na kinakausap mo kami, I pray, Lord, na ganun din, kagaya ng dalawang disciple na to, ang maging response namin na hindi na namin papatagalin, na alam namin na totoo nga yung mga sinasabi mo at kami ay babalik agad, kikilos agad, walang pag-aatubili na ipaalam sa iba na totoo nga, ikaw ay buhay at kami, ang aming pag-asa ay totoo sa'yo.
Salamat po, Jesus. In Jesus' name. Amen. God bless you. Good morning, crayons! Ang memory verse natin ay nasa Jeremiah 17 verse 14. Sabay-sabay natin sa basahin. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Katulad pa rin ng dati, isa-isa kung aalisin yung mga phrases at babasahin natin yung memory verse hanggang sa mga besada natin. Okay, ang una nating aalisin ay ito. In 3, 2, 1, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. Okay, next. In 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. In 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. Ang next nating aalisin. 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. In 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. Last. 3, 2, 1. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Jeremiah 17, verse 14. Good job, Keon! See you next time. Bye! Hello mga bata! Ako si Ate Jojo and it's time to make our crafts. So, ang craft natin today ay paper slippers. So, we will make paper slippers like this one. Okay. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating kwento ngayong linggong ito. Kung paano lumakad si Jesus kasama ang kanyang mga kaibigan. So, sa paggawa ng ating mga slippers, kakailanganin natin ng cardboard. You can use colored or you can use white, and then you can make designs or color it. Sa akin, gumamit ako ng white at saka purple colored na cardboards. I also used old folders. So, pwede kayong gumamit kahit anong scrap na cardboard na meron kayo dyan. Okay, next, gagamit din tayo ng ating tape, ng glue, and ng scissors. And, kailangan din natin ng pangsulat. So, kahit anong pangsulat, pencil, or ball pen, para sa pag-measure natin ng slippers sa mga paa natin. Okay, kids? So, kung nakahanda na ang inyong mga materials, let's go ahead and start our craft. So
praise tonight, Jesus. You have all my life, all my life, all my life, all my life. Come on, church, sing. It's for you. It's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you, Jesus. It's for you. Yeah, yeah, yeah. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you, Jesus. It's for you. We give you all the praise tonight, Jesus. Hallelujah. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I'll keep on pressing on. God is calling, so I won't look back. His word is keeping me on the track to Jesus. Did you enjoy it? See you in another online Sunday school. Bye. Bye.